Pagkatapos nga ng isang napakagandang simula, hindi na nakarecover ang Gilas Pilipinas kontra Italy. Sa videong ito, pag-usapan natin ano ang nangyari sa larong ito. Bakit natalo ang Gilas at ano ang kulang sa ginawa ng Gilas Pilipinas kontra Italy. So, hindi ko na patatagalin tong intro na to, simulan na natin ang video. World Class System. Katulad nga ng sinabi ko last video na mapapanood nyo dito, isa ang Italy sa mga pinaka-fluid offenses na mapapanood natin sa FIBA World Cup. First quarter pa lang ay nakitaan na natin kung gaano kalayo ang agwat natin laban dito sa Italy. First possession pa lang, tignan nyo kung anong itsura ng depensa natin. At tignan nyo kung gaano kabilis na basa ito ng Italian player na to. Nung nakita ko tong play na to, sabi ko sa sarili ko, patay tayo dyan. Yari tayo. Hindi kasi tayo pwedeng babagal-bagal laban sa Italy. Sa bilis nila at sa ganda ng pasahan, kung babagal-bagal ka at lalambot-lambot ka, talagang wala kang mapapala. Diba kay Soto? Nabanggit ko na ito at magandang ipakita ulit ang ball movement at floor spacing ng Italy. Dito sa play na ito, makikita natin kung gaano kaluwag ang corner spot ng Italy. Isang drive and dish lang at boom! Ayun o, open 3-pointer na naman. Again, hindi pwedeng babagal-bagal tayo. Pero sa mga players na meron tayo, hindi kasi pwedeng umangat si Junmar Fajardo dyan sa kalaban na yan na na-open. Dahil pag-angat niya, mawawalan ng malaki sa loob ang Gilas Pilipinas. Alam niya ng Italy kaya tinik advantage na nila. Last factor ay ang 3-point shooting ng Italy. Nabanggit ko rin sa last video ko na sana alatin pa ang Italy sa 3-point shooting. Pero sa depensa na pinakita natin, talagang mag-iinit sila. Italy shot 42% from 3-point area. With that said, pinakita talaga ng Italy ang kanilang world-class system. They are 3 steps ahead of Gilas. Paano naman ang Gilas? Sa umpisa lang magaling. Tulad ng laro natin laban sa Angola, napakaganda ng first quarter natin kontra Italy. Dito nga ay nagpakita ulit ng kagalingan sa shooting si RR Pogoy dahil naagawa agad siya ng 2 3-pointers. Sabi ko nga, magandang senyalis to dahil pasok agad ang mga 3-pointers netong si Pogoy. Sana mahawa ang buong team. At katulad din ng laban natin sa Angola, pagdating mo ng second quarter, dun na nawala ang laro para sa Gilas. Nagsimula ito nung tawagan ng technical foul dahil sa flopping itong si Dwight Ramos. Isama mo pa ang patuloy na pag-init ng shooting nitong mga Italians at lumobo nga ang kanilang lamang ng 18 points. Sinubukan naman nating humabol sa dulo Never say die tayo Pero katulad ng mga laban sa Gilas, kinapos tayo sa dulo. So, ano nangyari? Anong kulang? Shooting? Siguro, pero in the last 3 games, etong laban natin sa Italy ang ating best shooting night sa 3-point area. We shot 34%. Ang sabi ko nga sana 37% para manalo tayo. Effort? Tingin ko medyo hindi dahil yung pinakitang effort naman nila Kiefer Ravena, AJ Edu at itong si Renz Abando ay talagang hindi matatawaran. Anong kulang? Ang gaganda naman ng mga sinabi mo. Anong kulang sa Gilas? Ba't tayo natalo? Una, kulang tayo sa sustain. Napakaganda na ng performance natin nung first quarter. Pero hindi tayo nagtuloy-tuloy. Nagsimula na naman tayong magkanya-kanya at yung opensa natin at yung shooting ay nagsuffer dahil dyan. Pangalawa, masyadong mabagal ang mga closeouts natin. Kung nababantayan lang sana natin ang mga 3-pointers ng Italy at hindi natin sila nabibigyan ng space to shoot, mas tataas yung tsansang magmintis ang mga tira nila. At panghuli, wala tayong killer instincts. Laban sa Angola, lumamang na tayo ng 9 points pero hinayaan natin silang humabol. Dito naman sa Italy, hindi natin tinake advantage yung pangangapa nila at sa paghanap nila ng shooting nila, ayun, napaso tayo. Para sa akin, tama naman yung game plan ng Gilas. At sa pinakita nila, ito na ang best performance ng team na to laban sa Italy. Ang problema lang, itong Italy ay 3 steps ahead sa atin. Lamang na lamang sila sa player movement,
shooting, at system. Kaya sana i-take note ito ng Gilas management dahil sa larong ito, kitang-kita ang ating kakulangan laban sa mga teams na tulad ng Italy. Dahil kung ipagpapatuloy natin ang ganitong klaseng performance, talagang hindi na tayo makakahabol at tuluyan na tayong iiwan ng mga team sa buong mundo.